Sa pag-a-apply nga po ng bandage, mas mainam po na may puwersa para hindi magpatuloy po ang pagdudugo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon sa Quezon City Red Cross Chapter. Kasama ko po ngayong umaga si Mr. Benjo Bacani ng ating Safety Services at mga volunteers ng Quezon City Chapter. Tuwing sasapit ang summer, ay kabi-kabila po yung ating mga lakad na nagbabakasyon po tayo. Hindi inaasahan ang di kanais-nais na mga aksidente na apektado ang ating mga binti at paa dahil ito po ang madalas na gamit at pagod sa paglalakad. Ngayong umaga, dito sa Red Cross 143, ituturo po natin sa inyo ang tamang pagsasagawa ng splinting at bandaging. Ako po si Red Cross Secretary General Gwen Pang, always first, always ready, always there. Isa ang bandaging sa pinakamahalagang bahagi ng first aid procedure. Dito, matutugunan ang taong may problema sa fractured bone, na-dislocate na buto, at bilang gabay sa paglalagay ng splints. Pero kung ito ay nagawa sa maling paraan, maaring mas makalala pa sa kondisyon ng apektadong parte ng katawan. Splinting naman ang tawag sa proseso ng paglalagay ng gabay na kahoy sa apektadong parte ng katawan, sa binti, sa braso, at sa iba pa. Sa pag-a-apply nga po ng bandage, mas mainam po na may puwersa para po nabibigyan ng diin yung sugat para hindi magpatuloy po ang pagdudugo at lagyan natin ng bandage yan. Or lagyan natin ng tela o puting tela na pwedeng mag-control ng pagdudugo. Yung po yung sinasabi natin na T-bandage o anong kulay man yan, pwede natin gamitin sa pagkokontrol ng mga dugo. Kung sakali naman po tayo po ay may sugat dito, pahalang ba siya, pahaba? Susukatin natin kung pahaba, gagawin natin kung pahaba. Kung pahalang, ipahalang po natin para nasusundan niya yung direksyon ng sugat. Para doon natin po ilalapat yung ating bandage. Para mas mabilis makontrol, lagyan po natin ng mahigpit na tali or pag-bandage natin, ilalak po natin siya para hindi siya lumaylay yung ating nilalagay na T-bandage. Kaya po, kailangan medyo mahigpit. Huwag naman super higpit kasi para naman po nakapag-circulate pa rin naman yung ating dugo. Again, sumali po kayo sa Red Cross 143 para matutunan natin ang tamang proseso na pag-bandage. Kung kayo po ay marunong mag-first aid, inulit ko po, kayo po ay pwedeng sumali sa Red Cross 143. Kaya kung may pagkakataon na kailanganin natin ang paggamit ng bandage, siguraduhing wasto ang proseso ng paglalagay. At kapag nailagay na ng maayos ang pangunang lunas, dalhin na agad natin ang ating pasyente sa pinakamalapit na ospital.